of legislation at hindi political persecution. Yan ang iginiit ni Senator Bato de la Rosa sa isyong ginagamit niya ang PIDEA leaks hearing sa Senado para sa destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw gawaing pabagsakin ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Tinabla ni Senator Ronald De La Rosa ang isyong ginagamit niya ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa nag-leak daw na dokumento ng PIDEA para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dokumento ng PIDEA, isinasangkot ang pangalang ng Pangulo at ilang personalidad sa naunsyaming drug operation daw noong 2012. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bahagi ng anumang destabilization plot ang pagdinig. Pinalutang ni dating Senator Antonio Trillanes na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Si De La Rosa at Duterte ay magkaalyado. Si Bato rin ang nagsilbing Davao City Police Chief noong mayor pa ng lungsod si Digong. Kung gawain niya yan, yung pag-destabilize ng gobyerno, hindi ko po gawain yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I am not persecuting the president. I am not condemning the president. Pero ano nga bang batas ang layong mabuo ni De La Rosa mula sa PIDEA leaks hearing? Nakatutok po ako para ma-establish itong PIDEA leaks at paano tayo makagawa ng polisiya para maiwasan na ito in the future. Kung wala silang pakialam sa national security, sa national interest, na ma-jeopardize dito sa mga leakage ng mga confidential documents, then wala mga problema dyan. Wala rin daw siyang kinalaman sa destabilization plot. I want to maintain the status quo. I want to maintain the existing situation. Gusto ko i-enhance, i-enforce ang gobyerno. Hindi po ako destabilizer. E paano naman nakakasiguro ang dating PNP chief na totoo ang dokumento na ipinresenta sa pagdinig? Number one, yung gumawa mismo ng dokumento at pumirma ng dokumento na si Morales, inaamin niya na siyang gumawa niyan. Number two, yung PIDEA, inaamin nila na yung mga sasakyan na nakalista doon na gagamitin sa kanilang surveillance ay inaamin lang na kanilang organic vehicle. Pangatlo, kaya mo nasabi na hindi talaga itong AI generated as claimed by PIDEA, hindi itong computer generated. Dahil nakita ko yung soft copy ng dokumento, nakita-kita doon yung butas, yung puncher hole. Pwede sabihin, ito ay isang old document. Una nang pinuna ni Senate President Mig Zubiri na nakabase sa sabi-sabi ang PIDEA leaks. Kaya nagpaalala siya sa mga kapwa-senador na huwag gawing political circus ang mga hearing sa Senado. Si Senator Sonny Angara naman, nire-respeto ang mandato ng mga komite sa pag-iimbestiga. Sana raw hindi totoo ang destabilization plot laban sa Pangulo. Kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi diba? May kalaban na tayo sa labas. Desidido pa rin si Senator De La Rosa na ipagpatuloy ang pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.